Ayan guys, mega loud shoutout ano. So nandito tayo ngayon sa Barangay 313. So ito na ngayon ang update niya guys. So bali skeleto na lang, no? Second floor na lang yung natira. Yung third floor ay wala na. So puspusan na rin ang pagtibag talaga, no? Wala na yung mga dingding, no? Yan. Grabe. So sayang ang ano na to, ang barangay hall na to ano, kung sa ibang project na lang sana nilagay ito. So ayan oh. Puspusan na ang paggawa. Second floor na lang natira, no, nakalbo na. Kita natin sa ilalim, no, tambak yung mga debris, you know. So mano-mano, ganun talaga, no? Hindi pwedeng madaliin yan. Kung hindi, ay delikado. Okay. So, ganyan ang sitwasyon na dito sa Barangay 313. Nasayang, no? Sabi nila, no, nasa 19 million ang halaga ng pagpatayo nitong barangay hall na ito. Third floor, fourth floor, ano, fourth floor, parang rooftop na lang siya, no? Sa likod nito ay paralan po. So yan na siya. Ang rason kung bakit tinibag, dahil nga walang permit at saka nakatayo sa bangkita, no? So pinatibag ng kasalukuyang mayor ngayon ng Maynila. Nakita natin mga debris maya-maya, no? Nakatambay yung dump truck ng basura. Siguro hinihintay na lang ang payloader niyan na siyang mag akyat niyan, karga doon ng mga debris na yan. Hindi pwede nga mano-mano yan, ang bigat niyan eh, diba? So yan, another angle tayo. Yan oh, may hammer jack, ano, o jackhammer, no? Nabaliktad lang yata. So sayang, ano, sayang ang budget ng pagpagawa nito kung nilagay na lang sa ibang project at yung sigurado, no, na para hindi masayang yung budget kasi talagang ano naman, maraming kababayan natin ang nangangailangan ng tulong at maraming project na makabuluhan na mapaglaanan kung sakaling yung 19 million na yon ay nilagay talaga sa project, no, na totoo. So tulad nito, 19 million na sayang, tinibag lang. So yan na ngayon ang 19 million naging abo na lang, naging debris na lang, no, ang 19 million. So punta tayo sa kabilang angle guys. So yan naman ang another angle. Dito tayo sa front view, no. Yan oh. Kita nyo yung hagdanan na yan. Dati dyan pa sila umakyat papunta ng fourth floor, no, sa rooftop. Pero ngayon wala na, skeleton na yung hammer jack. And then guys, nakikita ko dito sa pag dapat yung nasa gilid may harness, dapat yan guys, ano, baka kasi mount balance, no, harness ang kailangan, no. Yan, safety first, no, safety first. Yun, dagahulog yung mga debris, oh. Pati yung sa taas na nakapatong, oh, dapat may harness, no, safety harness. Dito naman tayo sa kabilang side, ano, yan. Doon tayo kanina nang galing sa kabila. So yan, ano, dito another side na naman ito. Pakita natin ang kaganapan. Ang mga tao na sa pang third floor, ano. So ang siguro ang panghulinan niyan siguro yung pinaka ground floor niya. So second floor, tanggal na rin yung pinaka flooring, no, mga divider. At yun na lang yung flooring siguro sa third floor ang hindi pa, kasi kailangan pa nila, no. So yan na ngayon ang tinatrabaho nila. So
So siguro may siguro 2 linggo pa, no? Or actually pagkatapos niyang third floor na yan, sigurado pwede na nga i-hammer jack yung mga haligi kasi mababa na. No, hindi lang ma-hammer jack yan or jackhammer dahil nga mataas. No? Pero pag dito na sila, pwede na yan. Ano? Tapos yung mga debris ay ano na lang yan, piloder na, okay na yan. Ano? Naka-standby naman ang dump truck, no? Na maghakot yan. Piloder lang kailangan dyan. So yan, ano, puspusa na talaga. Ano, talagang itong linggo, no? Expected siguro itong linggo na to tapos na yan. No? Yan. So dalawang hammer jack, no? Jackhammer ang gamit. Ang iba mano-mano na. Diba? So punta tayo sa kabilang side na naman. Tingnan natin yung iba't ibang angle. So ito na naman, ibang angle to, no? Ikutin natin. Yan, para nga ikutin natin ang Pilipinas. Yan po, no? Ang ano niyan guys, ang lapad niya nasa 2 meters lang, no? Amakin mo, imaginein mo 4th floor tapos sa 2 meters lang ang lapad niya. Tamang-tama nga lang sa bangkita, no? Tingnan natin ang lapad niya guys, tingnan natin. Kota natin. So yan lang lapad niya guys, oh. O di ba, tagusan na. So ito lang yan, bangkita lang, ano? Bangkita lang lapad niya. Hindi pa nga ano ng bangkita kasi sa gilid niya may gap pa no? May gap pa siya na mga half meter siguro sa dingding kasi ang dingding kabila niya na yaparalan na. So kung atusin mga siguro 2 meters na talaga, no? Kasi ang lapad ng bangkita siguro mga 3 meters to, no? So yan siguro 2 meters ang kitid niya. Ang haba niya naman siguro mga lagay natin mga 30, no? 30 or 20 o 30 meters, no? Ngayon, ang taas niya ay 4th floor, no? Diba? So ganyan siya kakitid. So ang tanong ko diyan, paano nila nalagay ang pundasyon? 4th floor yan guys, hindi basta-basta maglagay ng pundasyon diyan ha. So, pundasyon, thinking na ito ay bangkita. Sa lalim na to, drainage na guys, drainage na yan. So, anong lalim ng pundasyon ang ginawa nila? O, di ba? Kunting uga lang yan, kung may lindol, delikado, di ba? Yan ang nakikita, no? Makitid, mataas, o, di ba? So, yan ang isa dyan sa, siguro nakita nila na unsafe, no? Ang building na yan. Yan. So yan po ang update dito sa Barangay Hall ng 313, no? So pinag-iba po yan ng kasalukuyang mayor, no, dito sa Maynila. Yan. O di ba? Oh.